hapon, ilang araw yung pahinga natin at meron na naman tayong assignment. Dito ako napunta at bumaba dahil magkikita kami ng aking bangkero. Ayos. Uy, may aso. At dito magsisimula ang aking journey dahil malayo-layo pa ang aking pupuntahin at lalakbayin gamit ang bangka niya. Medyo mahal nga lang yung bangka pero okay lang, for safety naman. Malaki-laki siya at may dala pa kaming best. Actually sa pupuntahan namin, madadaanan namin yung mga nagpapakita mga lilo o ipo-ipo sa dagat. Minsan nagpapakita sila bigla-bigla, kaya mas maigi na meron kaming dalang best for safety dahil nung mga previous naranasan namin ito 3 beses na nagpakita yung ipo-ipo sa aming harapan or lilo sa dagat. Yan ang term nila dito sa Mindanao. Buti may assistant yung bangkero namin dahil mahirap makatikit sa barko pagka nandun na kami. Siya yung mag-guide sa akin o susuporta para makakita ko sa barko. Yan. Malayo-layo rin ang aming lakbayin, mga 5 oras bago kami makapunta roon. At napakaliblib. Kung mapapansin nyo, ito parang may bumubulwak sa dagat. Yan yung pwersa pataas kasi sigurado mabato ito sa ilalim. Dito kasi nagkakasalubong yung dalawang direksyon ng dagat, kaya malakas yung pwersa or current. Tingnan mo na naman ang lugar, napaka-isolated, di ba? So expect na natin yan, hindi naman kasi yung lugar yung pupuntahan natin or mga land base. Marako yung pupuntahan natin, kaya stay lang tayo doon. Bundok lang ang makikita mo. Yan ang mga pinupuntahan namin minsan. So expect mo na walang bangko, walang grocery. At dito nga nakaakyat na ako at sumalubong dito sa akin yung duty na AB.